Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday night na po ngayon. Wala nang pasok bukas mga idol. So ayan, update tayo ngayon. Matindi yung news natin, grabe to. Grabe yung news natin ngayon mga idol, no? So bago tayo mag-start, alam nyo na, palike muna ng ating video. Napakalaking tulong yan sa ating channel. Syempre, at sa mga gusto ng ganitong content, everyday update sa news, hindi kayo nahuhuli sa balita mga idol, sa mga trending global news natin. Subscribe na kayo sa ating channel. So ang ating crypto bubble, na gravities yung crypto bubble natin ngayon mga idol. Sa day natin medyo namumula, no? Hindi yung mga gantong pula lang ito talaga yung mga gantong pula. Pag gantong pula, papunta na ito sa double digit di ba? Ito yung day natin, no? Sa hour natin, ayan. So, medyo nakaka-recover naman pala, mga idol, no? So, kung titignan natin ang chart natin, ito yung July 4 natin, hindi pa tapos, mga idol, hindi pa tapos. Nandito pa lang tayo. So, BTC back to 108,700, no? Goods na goods pa rin yan. Mga idol, goods pa rin yan. Siyempre, XRP natin 2.23 mga loads, no? So, isipin nyo, July, ano ba ngayon? July 1, andito lang tayo sa umabot pa tayo ng 2.1. No, hindi pala. Ang layo na pala nito. Yung 1.9 natin. June 23 pala to, 2 weeks ago. Mga idol, no? So kasi ang point ko doon, kung i-zoom out natin, medyo uptrend tayo. Sakto yung guhit natin mga idol sa support to. Kita nyo, no? Nung binasag niya to mga idol, magiging support natin yung dating resistance niya. Diba? So hintayin natin bukas kung ano mangyayari dito sa July 4 natin, no? Kung may mangyayari pa ba, no? Pwede pang mangyari mamayang madaling araw to. Mga idol, di ba? Pwede pa mangyari mamaya kumilos to, di ba? Pwede pang lumipad or pwede pang mag-drop yan, mga idol. So, hintayin natin yan. So, ito ang lupit ng mga news natin. So, ito na. Very disappointed, sabi dito ni Donald Trump. No? Very disappointed with Putin call. Kanina, kung naalala nyo, nag-news tayo nung habang in-interview si Putin, nagpaalam siya rin sa umi-interview sa kanya dahil kakausapin niya si Trump. Sabi niya, kumbaga, ayoko siya ma-offend, no? So, kailangan ko na siya makausap. Pero, na-disappoint si Trump, mga idol. He's not looking to stop, no? Kumbaga, yung laban niya sa Ukraine, mukhang kailangan niyang, sabi ko nga kanina, iba yun Parang nasa history na ng Russia yung digmaan nila dun sa Ukraine. I'm very disappointed with the conversation I had today with Putin, sabi niya. I don't think he's there, sabi niya, no? I don't think he's looking to stop. So, yung sinabi niya, I don't think he's there. Kumbaga, I don't think na andun na siya sa point na gusto niya nang huminto. So, parang wala pa daw dun, mga lodi, no? I don't think he's looking to stop, and that's too bad, sabi niya na ganun, mga idol, no? So, sa tingin ko, ngayon, medyo lulubayan muna ni Trump to, mga idol Sa tingin ko lang no, kasi marami pang dapat asikasuhin si Trump. So, ginawa niya naman yung lahat. At siguro, ang medyo magiging problema na to ng NATO. No, parang gano'n na mangyayari dyan. Pag nilubayan na to ni Trump, bahala na kayo dyan, NATO. Ano nga sasabihin nyo dyan? No, pero, hindi naman, ano ko lang naman yun. Kakako lang. Pwede pa naman siya makialam. Kaya lang kasi kung papansinin nyo, ilang beses niya na kinausap si Putin mga idol. Tsaka ito na mismo yung sinabi niya. I don't think he's looking to stop, no? So, sa tingin ko, mas marami pang asikasuhin si Trump bago yan. Bago yan. Mga idol. Tapos ito, may nagtag sa atin nito. Sino ba yung nagtag sa atin nito? Si Azula ADL, mga idol, no? So, ito yung tungkol sa Ronin. No, may issue daw yung Ronin. After I proved yesterday that Sky Mavis had been manipulating the WET o yung RAT Ethereum to, mga idol, no? Holding on the network. Meron pa naman akong RAT Ethereum. Asan na ba yung Check ko nga. Ayan na.
Check nga natin. Oh, yung ROT Ethereum ko, $25. So, lipat ko na nga sa AXS to. O kaya sa RON, no? Lipat ko na lahat to sa RON mamaya. Ililipat ko yan. Mga idol, no? So, sabi dito, they immediately corrected them back to their actual value. However, it is precisely this correction that ultimately exposes the major fraud. So, ayan, nako. May issue na ba, mga idol, sa ating Sky Mavis? Now, let's take a closer look at what actually happens when Sky Mavis mints ROT Ethereum. They use this newly created WET to artificially inflate the price of their own tokens, such as AXS and RON. Nako. Sometimes, by as much as 300%. Nako, ang laki nun. Only to eventually dump their holding on a crypto exchange. Nako, so ginagamit nila yung ROT Ethereum kasi, mga Lodi, hindi talaga siya yung tunay na Ethereum, no? But how is Tengri able to simply mint it in the first place? And what happened to the WET once it has served its purpose? Quite simple. It gets burned, as astonishing 235,000 WET have already been burned. Just look. So ito daw yung ayun yun, mga Lodi. Asan na yun? Hindi ko alam kung ano dito. Saan yung WET? Wala namang WET basta, ewan ko, ba't nyo sinabi to? Hack 2022, a total of 173 Ethereum was stolen from the Ronin Bridge. C, ito yung nahack ata sila, mga idol, no? Of this amount, 56k WET belongs to the Axie DAO treasury, while the remaining 117,600 Ethereum were user funds. Through transfer via Binance Bridge, 46k WET were provided Sky Mavis and effectively burned. So ayun, ang pagkakaalam ko nga, ayun yun no, yung nabe-burn. Why don't they simply sell the WET on exchanges? That would be easier, right? Unfortunately, that's not possible. No exchanges accept this fake WET. Only Katana Swap does. The exchanges are well aware of this mining trick. So ganun pala yun. So anong nangyayari, yung WET, parang tinatransfer muna nila sa mga coins na, ano ba, Axie, AXS or RON bago nila nilalabas kasi hindi tinatanggap ng mga crypto exchanges. GG tayo dito sa ano ko sa WET ko, itatransfer ko na sa RON, mga Lodi. Ganun pala yun. Pero mga Lodi, itong kanyang sabihin natin sinasabi dito sa RON, sabihin natin paratang pa lang kasi hindi pa natin alam no? So itong binibintang sinasabi niya, kasi parang pinaparatangan niya yung Sky Mavis na ganito, ganyan. So although meron siyang mga tawag dito, mga yung mga ebidensya niya o something na research niya, titignan natin yung reply dito ng mismong developers, no? Check natin. Pag nakita natin na kasi ito sila idol, sila mga gwapong hasyo. Nagko-comment na sila dito. Thank you, community deserves transparency. So parang naniniwala na sila dun sa sinasabi ni Kuya, no, na si Tengri the Truth. Siya pala 'yon. Si Tengri the Truth, no? So parang naniniwala na siya, but kasi sabi dito ni ito para masagot yung iba, no. But why would they burn WET if it has much better value? Sabi dito, did you even read? Those are fake Ethereums and the crypto exchange doesn't accept them. They convert it to AXS and RON, which they sell on, yun na nga yung sinabi ko, mga Lods, no? So, ganun. Fake Ethereums not real, no value. Only have value on their blockchain. What backs Ronin's WET value is the bridge Ethereum. So, ayun na nga, mga idol, no? Marami nang nagko-comment dito, pero kasi nung tinignan ko, wala pa nagko-comment na medyo yung mga developers, no? So, titignan natin yung reaction nila, no? Ang hirap pa magsalita dito kasi mamaya biglang sumagot sila Gios o kaya sumagot sila ganito, sila ganyan. O ganito mali ka ng mali ka ng intindi mo pag gumanon. So hindi pa ako pwede magano ngayon dito.
I reserve my judgment. Parang ganun. No? I reserve my judgment muna. Pero kung totoo to, kanyang sinasabi, medyo negative to mga lodi, red flag kumbaga. Red flag to sa Sky Mabis, mga idol. Anong gagawin natin yan? Dahil ko pa ng mga NFT dun. Diba? Anong gagawin natin yan, mga idol? GG. O ito, isa sa mga mainit na news, mga lods, no? Sabi dito ni, tawag dito, anong pangalan nito? Gatchalian. Ayan, si Sherwin Gatchalian. Mga idol, many families have had their futures destroyed because of online gambling. For instance, scatter. So ito na, mga idol, gumawa na sila ng hakbang patungo sa kapayapaan. Due to its accessibility, online gambling activities are magnified. The dangers from gambling and have been linked to the heroism of our moral fibers, as it has caused an increase in mental health problems, financial problems, addictive behavior, vice and crime rates. So ito mga idol, napanood ko ito kanina. So sa balita, ayun na nga, ipagbabawal na nila yung mga online gambling, lalong-lalo na yung mga hindi naka-registered. Tapos kakasuhan nila yung mga hahanapin din nila o pwede nilang makasuhan yung mga influencer na nagpo-promote ng mga illegal gambling sa online. Kaya lang, kung isipin mo, halimbawa, sila Ibana, yung mga sikat na mga nagpo-promote ng sugal, naka-registered kasi yung mga sugal nun, mga loads. So, hindi nila makakasuhan yun. Alam ko yung pagkakaalam ko kasi hindi naman magpo-promote yun sila ng hindi naka-registered mga lodi, lalo na sila Pacquiao. Yung mga pino-promote nun, naka-registered mga idol, no, sa Pagcor. Pagcor ba yun, di ba? Naka-registered yun. So, meron, sa tingin ko, may mga matitira pa din dito. Ang tina-target lang siguro dito yung mga illegal Yung mga wala silang tawag dito, kickback. Hindi, sorry. Joke lang po, Philippine government. Pero check natin kung ano nga nila, magagawa nga nila to mga lods. Pero ang pinaka gusto ko dito yung mawala lahat. Kahit yung mga naka-register na kasi ganun pa din yun mga lods, gambling pa din yun Sabi dito, Senator Sherwin Gatchalian statement as he filed a bill that would impose tighter controls on online gaming including raising the legal gambling age. Itong itataas nila yung edad. Sa tingin nyo ako sa tingin ko, paano nila malalaman kung bata o minor de edad yung naglalaro ng cellphone? 'Di ba? Paano nila malalaman yun, mga idol? Syempre, sabihin, syempre may mga KYC naman yan. So ayun na nga yung may KYC, ayun na siguro yung mga legal na yun. Sila na yung mga naka-register sa Pagcor, mga idol, 'di ba? Pero syempre, sa tingin ko lalabas kasi as long na meron pa rin mga sugal na legal, marami pa rin lalabas na illegal. So mas maganda lahat na. 'Di ba? Lahat na, mga idol. Ganun lang 'yun, mga lods, no? Total ban sa lahat ng mga online gambling. Pero sa maraming malulungkot nun. Sige, wag na lang. Okay na. Sige, pwede na yung mga legal. Ayan. Yung mga legal, pwede na yan, mga lods, no? Sa akin, yung mga legal naman, okay lang yan. Bahala sila, di ba? Kasi legal naman yun At least kumikita sa kanila yung gobyerno. Kasi yung mga illegal, hindi kumikita yung gobyerno dun, mga lods, Kaya talagang papahanap nila yun, ha? So, ayun yung ko dun, ayun yung thoughts ko dun, mga lods. Pero sana talagang matotal ban, tulad nito, di ba? BSP claims down online gambling. The Bangko Sentral ng Pilipinas is enhancing its efforts to protect individuals from the dangers of online gambling. So ito, medyo okay na ako dito, mga lods, na bumibilib na ako sa government natin ngayon. Medyo lumiliko na yung pananaw ko kasi syempre naging solid na, no? Kumbaga naiisip na nila yung ganito, no, na tanggalin na talaga yung mga gambling, di ba? Tsaka ano pa ba yung bumilib ako yung nakaraan, nakalimutan ko na yung balita nila. The central bank said it had circulated a draft among stakeholders to address the matter. One of the proposed controls
is to limit who can access online gambling apps and sites, no? So malilimitahan din kung sino yung makaka-access. In the past, the BSP has moved to remove online gambling links from BSP supervised institutions such as Isabong. So ganun nga yung ginawa nila sa Isabong, pero ngayon meron pa rin, di ba? Sa ngayon meron pa din naman nun. Pero meron ako narinig kanina na sinabi ni Sherwin na yung mga e-wallet, no, ang i-disconnect sa mga online gambling app. Halimbawa, yung GCash, hindi siya nakakonect doon sa online gambling. So mahihirapan ka kung paano ka magdi-deposit ng pangsugal mo, o kung paano ka, kumbaga mahihirapan yung in and out ng pera kung yung mismong e-wallet hindi konektado dun sa app. Parang ganun yung narinig ko kanina ano na lang, correct me if I'm wrong na lang Parang sinasabi ni Sherwin na tanggalin yung mga e-wallet, no? Para makakonect dun sa sa mga illegal na online gambling app, no? So ayun, medyo matindi din yun. Pag nagawa niyo yun, mga idol, medyo pero sa tingin ko mahirap yung gawin. Pero once na magawa nila yon, sobrang solid nun, mga idol, no? So, ang galing-galing nun. Ang galing-galing nyo. Palakpakan. Palakpakan. So, ito naman. Punta na tayo sa ating global news na malupit, no? Papunta na tayo sa crypto news. Ex-Gemini, ESEC, and former Bank of Ireland COO Gillian Lynch joined Binance as head of the Europe and US. No, swerte nila, no, mga idol, no? Okay sa kanila yung Binance, no? Sa atin kasi hindi, mga lods, doon ako nalulungkot. Alam nyo, maganda sana yung Binance, although na-access nyo pa rin yan, kaya lang kasi ban yan dito. So nakakatakot naman yun. Halimbawa, meron kang malaking asset nasa Binance, tas alam mong ban dito, magiging komportable ka ba nun na yung asset mo is nasa isang crypto exchange na bansa Pilipinas? Di ba hindi? Although gusto natin gamitin yung Binance, kaya lang kasi mas maganda kung malinaw na hindi siya ban, di ba? Para ganun, para mas maganda. So, nakakapagselos sa ibang bansa na nagagamit nila yung Binance. Buti na lang, malupit ang ating crypto. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung ating link sa description, no? Kung gusto nyo ng crypto exchange, andyan, mga idol. Check nyo lang yung mga link natin. Latest, BTC, yung Ethereum tsaka BTC Bull, no? Ito yung mga OG to, yung mga nakabili nung una. Si James Pickle move 80k Ethereum or nasa $204 million to Coinbase Prime. His first move in 6 months. Ano kayang gagawin niya doon, no? Ba't niya minove sa Coinbase, mga lords, no? Anong balak mo, James Pickle? Dito gulat ako dito FTX may exclude users in 49 countries from compensation due to local crypto bans, no? Kasi may mga country talaga na ban yung crypto. Over 82% of affected claims come from China. Grabe, 82% sa China. Grabe yun, mga idol, ang dami nun. Di mga nasa 18% lang yung nasa ibang bansa. Halo-halo pa yun, iba-ibang bansa pa yun. Ito 82% nasa China, Grabe yan, mga idol. China, hindi na USA, no? USA. Dito naman China. Yun, no? Hindi talaga magpapatalo yung China, mga lodi. Hindi natin alam, may mga ganyan pala sila kalupit, no? Ang dami pala nilang ang dami pala nila ring umiyak sa FTX dati. Di ba? Pero hindi natin sila narinig na nagreklamo. Di ba? Makikita mo lang na nagreklamo yung mga US citizen. At saka iba. Pero yung China, ang dami pala nila, hindi man lang sila umiyak, no? Talagang lupit talaga. Grabe talaga yan, Ito. Dormant Satoshi era address move. Grabe yun, Satoshi era pa, gumalaw. 10,000 Bitcoin worth 1.9 billion after 14 years. So ito ata yung nagbenta yung mga idol
Nagbenta from 2011, oh, mga idol, oh. 10,000 BTC. Nabili niya lang ng $7,000, mga idol. So, eto, 1.1 billion na ang halaga, mga idol. Alam ko binenta niya yan, eh. No, kumbaga bigla niya nga, kunin ko na to. Sa tingin niyo kung sino yung bumili, siya rin kaya yung nagbenta o hindi? No? Kasi 14 years ago, eh. Hindi natin alam kung ano yan, eh. Kung alin yun, nung binili niya, matanda na siya. Tapos pinamana niya na lang sa anak niya yan. Anak niya na yung nag-withdraw. No? Yung, kasi grabe yan, eh. Mga idol, isang bagsakan yan. Ang laking pera niyan, isang bagsakan niya. Di ba? Isang bagsakan niya yung transaction niyan, isang bagsakan. Inang yan. Isipin mo, hindi ka man lang kinabahan. Baka maano ko rito, baka unti-untiin ko lang, ha. Kasi kung ganyan kalaki, di ba? Unti-untiin ko lang, ha. Mga kalahati lang muna tayo para kasi 1.1 billion yan, eh. Kumbaga, grabe yun. Isang bagsakan niya lang, no? Grabe. Mga idol, no? Pero grabe, no? Nabili lang ng $7,000. Ngayon, 1.1 billion na. Ang inapaldo. Pero ang naniniwala ako dito, siguro malaki yung chance na hindi na siya yung bumili niyan, siya yung nag-withdraw. It's either pampinamanan niya na yan, o nahak sa kanya, o nakuha sa kanya. Hindi ko alam. Pero kung siya yan, ang solid niya. Di ba? Ang lupit niya mag-hold. Nang ina 14 years, hindi niya man lang binawasan yung 10,000 Bitcoin. No? It's either marami siyang wallet, no? Pwede rin yun, eh. Marami siyang wallet, na meron ding ibang coins sa ibang wallet din. So ito na lang yung pinaka yung huli niyang winidraw, di ba? Parang ganun. So ayan, kayo ano sa tingin niyo to, mga idol? 14 years, tapos isang transaction lang, taragis yan, 1.1 billion. Sabi nga, you have a steel balls pag ginawa mo yun, eh. Wala man lang kaabog-abog, eh. Ito naman, ano rin to, interesting news din to, mga idol, no? Quantum computers could revive lost Bitcoin by cracking old private keys, no? Sabi diyan, mga idol, alam niyo ilang beses ko na narinig yung quantum computers, eh. 'Di ba, mga lods, na pwedeng sabi nga ni Michael Saylor, pwedeng ma-hack 'yon sa as early as 2030 ng quantum computers yung Bitcoin. Kaya lang bago pa dumating daw yung 2030, maganda i-update na mag-update na, ganyan. Kaya nga tinanong ko na, sino mag-update sa Bitcoin? Di ba? Parang ganun, kung para makaiwas sa hack. So, tignan natin dito yung mga comments. Sabi dito, so, if private keys won't be safe anymore, doesn't that kind of defeat the whole point of crypto? Oh, tama yung tanong niya. Mga idol, ano sasagot ko dun? Hindi ko rin alam. Mga lods, no? Oh, di ba? If quantum breaks old keys, that's some digital grave robbing she, sabi niya. If our seed phrase was born, kasi parang ang kasi ito, yung mga lumang account, yung mga lumang account na may mga private keys nila, parang ayun muna, di ba? Tapos, kung iisipin nating mabuti, mga lodi, eto yung sabi nga dito ni Irosh, quantum ghost unlocking ancient wallets, wild. If Satoshi logs in, we're hedged. With Irosh gearing up and live. Kasi kumbaga, kasi nga 'di ba mga old accounts, paano kung yung kay Satoshi makuha nila? 'Di ba? Kasi syempre si Satoshi Nakamoto, tagal na nun. Simula nung ginawa yung Bitcoin, 'di ba? Dun niya 'yon. O ang tagal na nung wallet niya, nakatenga, hindi niya ginagalaw. Merong 1.1 million na Bitcoin. 'Di ba? O ano sa tingin niyo doon, mga idol? Delicades, 'di ba? Parang delicades to, mga lodi. Anong gagawin natin pag gaganyan? So, ito naman. Punta na tayo sa XRP News. Nasdaq listed Amber International accelerates its 100 million crypto ecosystem reserve strategy with a 25.5 million private placement. So, saan nila nilagay? The reserve consists of Bitcoin, Ethereum, Solana, and is now expanding to BNB, XRP, and SUI. So, itong 5 na to, 6 pala. BTC, Ethereum, Solana, BNB, XRP, and
Sui, mga idol, no? Isa pa to. Ripple and Tenity launch XRP Ledger Accelerator in Singapore, offering to $200,000 in grants. Focus on early stage XRP Ledger starts up in Asia Pacific. Alam nyo, itong mga lumalabas na to, yung Tenity, yung binilita natin kanina na bago rin nilang parang lumabas na rin, no? Pinapalaging partner ng Ripple. Sa tingin ko, isa to dun sa mga mga NDAs nila eh. Yung mga 17,000 NDAs nila, mga lodi, unti-unti na naglalabasan. Kasi nararamdaman nila na, uy, legit na mga lodi, no? Pwede na tayo mag-announce, pwede na nating ilabas to. No, pwede na nating isigaw. Parang ganun, no? Ano sa tingin nyo, mga lodi? Parang ano yan eh, parang ganun yung naisip ko, yung mga NDAs. Marami yan, mga lodi, 17,000 NDAs. Ano ba NDAs? Non-disclosure agreement. Mga ganun, mga lods. Sabi dito, ito ata yung bubuksan ni Trump eh. Yung 600 trillion. Major 650 trillion unlock onto XRP Ledger. Announcement is coming on June. Ano to, malito mga lodi? July 21st yan. Huge news. Trillions are about to enter into the XRP Ledger as major announcement is coming, causing the largest in crypto history supply shock for real token. Real token could explode from 0.02 to $64,500 overnight. Grabe naman yan. So, basahin natin to. Ito na nga yun, no? On July 21st, RealFi will unveil a foundational advancement in the alignment of global real estate markets with the XRP Ledger. This will represent the first step in our comprehensive multi-phase strategy to unlock the 654.39 trillion global real estate market through blockchain innovation and decentralized finance infrastructure. Alam niyo mga lodi kung gaano kalaki 600 trillion ng dollars. Tapos mapupunta sa XRP Ledger. Kutya, grabe yan. Mark the date, July 21st. Ito mga lodi, itong July talaga medyo mabigat eh, no? Ang daming ngayon July. Tapos na ba yung July 4 natin? Hindi pa, wala pa sa kalahati. Diba? July 4. Dito nag-start yun eh. And July 5 na rito. Dito lang pala. Tapos na pala, no? Ayan. Hindi ko rin kasi na-tsempohan yun dito eh. July 4. Ayan, dito pala. Ayan. So matatapos na pala. Sa atin to Sa sa Philippines. Sa Philippines mga idol. Pero sa US kasi advance tayo ng 12 hours, di ba? So ano pa lang sa kanila ngayon, alas 9 ng umaga. Tama ba? Alas 9 pa lang ng umaga sa kanila ngayon, mga lodi. So mahaba pa yung July 4 sa kanila. Marami pa pwedeng mangyari. Kung di ako nagkakamali di ba? So ayun. Tapos ngayon, meron na naman tayong abangan July 21st. Wala pa nga yung July 14. July 14, mga lodi, yung deadline ng yun. Deadline ng ISO yun. ISO 222, mga lodi, isa rin yun. So, ayun, medyo malupit ang July natin. Kapit lang, mga idol, no? At eto, malupit to, mga lods. Ganito na tayo katindi. No? Tignan niyo mo, trailer na to, mga lods, no? Ng Blade Saga. Ayan, no? Grabe, no? Ang ganda ng Ayan, so ayan, no? Chosen you. Yung movie na to, mga idol. Ayan, kamukha ni ni Timothée Chalamet. Tama ba? Si Timothée Chalamet. Ayan, no? Ang ganda ng graphics, mga idol, no? Kamukha lang niya, si Timothée Chalamet, ganda, Grabe, no? Pero basahin natin yung caption. Untold. The Immortal Blade Saga just dropped its concept trailer. And it's not from a studio, mga lods. It's from the AI-powered creator who's been building this world for 80 years. 80 plus years. So, AI lang to, mga lodi. Gawa ng AI. Mga lods, no? Grabe. Isipin nyo, mga idol, ganito na. Pwede ka na gumawa ng movie na hindi mo na kailangan ng artista.
Hindi mo na kailangan ng mga tao. Dahil na computer na. Pwede ka maging studio mag-isa kung marunong ka gumamit nito. Kung kaya mong gawin to, puta, pwede ka maging studio mag-isa. Ikaw lang gagawa ng movie mo. Depende sa mga na-imagine mo. So, dati, nakakagawa ng mga istorya, ng mga pwedeng mabasa, mapanood, is yung mga manga creator. 'Di ba? Mga manga creator. Drawing nila bago nila i-publish yung mga manga, manga tawag dito, comics o magazine, di ba? Ngayon, iba na, mga lodi, ganito na. Pwede ka nang gumawa ng movie. Tanginan yan, ang lupit mo nun. No? Paano to? Gusto ko tuloy pag-aralan yung mga ganito eh. Di ba? Kaya lang kasi pag mga ganyan, specific kasi ang dyan eh. Specific yung kailangan mo nga. Kaya magaling pa rin dito yung mga writer. Kasi yung mga writer, pag nagsusulat sila, specific, di ba? Na-imagine mo habang binabasa mo. So, ganun din pag paggagawa ka sa AI, eh. Di ba? Pag yung i-command mo yung AI na gumawa ng video sa BEU, kailangan dun specific yung sinasabi mo. So, lamang pa rin dito yung mga writer, mga lodi. Pero onti lang. Kasi syempre, yung mga kaya na rin gawin ng iba yun, eh. Mga lodi. So, nako. Hindi ko alam kung ang ganda, oh. Mga idol, oh. Parang movie na talaga, 'di ba? Pero AI lang yung gumawa. So grabe kung saan tayo papunta, ang hirap imaginein. Mga lods, no, sa dito pa lang sa movie pa lang eh. Ang dami na pwedeng mangyari, ang dami na pwedeng mawalan ng trabaho. Ayun, mga cameraman, yung mga artist, 'di ba? Directors. Grabe, ang daming mawawala, mga lods. No, sisikat diyan yung kung sino lang gumawa talaga. Ayun talaga yung pwedeng mangyari diyan. Ay na, kaya kong gumawa niyan eh. Kaya lang, kailangan ko pa rin nakatulong pag gaganon. Gusto ko tuloy pag-aralin yung mga ganito. Dati ako frustrated writer ako mga lods eh. Nagsulat din ako dati ng aking mga istorya. Kaya lang di ko na tinuloy. Kasi nabuntis si boss eh. Nawalan ako ng time. Nagtrabaho na lang ako. Kaya sayang yun. Pero, tindi nun mga lods, no? Naisip ko tuloy. Nung gagawa ako ng isang malupit na istorya, no? Ayoko na masyadong ganito, sci-fi na to eh, mga to eh. Gusto ko mga yung parang reality na medyo exaggerated lang ng konti. Ganun lang, mga idol, no? The based from my experience. Matindi. So ayan, yung news natin ngayong gabi, mga idol, no? So pasensya na muna kayo mga idol kung di ako makapagbasa ng comment ngayon kasi kailangan kong sunduin si boss. Naglamay kasi siya, mga idol. So papasunduin sa akin, kailangan ko na munang antabayanan kasi alas 9 na eh. Grabe kasi nating busy tayo kanina, mga lod eh. So bukas, kahit na umaga, bukas promise babawi ako sa inyo. Sabado naman bukas walang pasok. Babasa tayo ng comment ng umaga tsaka gabi. O yan bawing-bawi na yan Umaga, gabi, bukas, babasa tayo ng comment, mga idol, no? So sa ngayon, ayun lang muna yung update natin. Sana nagustuhan nyo, mga lodi. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol, no? Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga lods, no? At subscribe na sa mga hindi pa. Siyempre, check nyo yung ating link dyan sa description. So ayun lang. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at what's up? Subscribe to Call of Duty Strategy Develop. If you want to subscribe to me, select subscription. Oh, beat.